Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng News 5. Not a perfect solution but it is an important step to improve our position. Ipinaliwanag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na ang na-secure, na safe and preferential access ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Ayon sa kalihim, makakatulong ito para mapababa ang banta ng supply disruption at maprotektahan ng ating Philippine Link Cargo and Pinoy seafarers. Hindi man umano nito mapababa ang presyo ng petrolyo, makakatulong ito para matiyak ang patuloy na oil supply ng bansa. Ano ba yan? Ang gusto po namin, bababa ang presyo dahil tayo po ang pinakamataas na increase ng langis, presyo ng langis, krudo o gasolina sa buong mundo. Hindi naman pala mapababa. Grabe naman. Sabi niya, this is risk management because in a time of global tension, risk reduction is already a meaningful gain. Ano na daw? Laking ganansya na yan. Makakadaan ang mga barko. Kaya lang, nagre-reklamo ang mga Filipino seafarers o yung mga seamen natin na nakasakay sa mga barko. Yung dadaan sana sa Strait of Hormuz. Wala, hindi pa daw sila nakadaan. Dahil wala pa daw announcement ang Iran government. Kasi ang nag-a-announce lang, Philippine government. Ano ba? Sino bang nagkokontrol doon? Di ba, Iranian forces? Bakit ang Pilipinas announce kagad? Pwede nang makadaan. Yung pala, ang mga Filipino seamen nagtatanong, please clarify. Dahil nandito kami sa ground, sabi ng mga seamen. Na-stack up sila doon. Hindi sila makadaan. Ang nakakadaan lang daw, China. Dahil yung dating daanan, puno ng mina. Mines ba? Kasi, delikado yan, yung may land mines, may sea mines. Parang bomba. Na pag naapakan mo, kung mina sa ground, land mines, pag naapakan mo, puputok yon, mapuputol ang paa, mamamatay ka. So, ang Strait of Hormuz ngayon, yung dating mga daanan ng barko, punong-puno ng sea mines. Delikadong dadaan doon. Ang ginawa daw ng Iran, nag-create sila ng special lane. Ito, safety ito. Kailang ang makadaan doon ay ang barko ng China o kaya yung kasapi ng BRICS. Mga kakampi ng Russia at China. Iran. Tayo, hindi naman tayo kakampi ng hindi naman tayo neutral country dahil ang foreign policy ng Marcos Jr. is naging tuta tayo ng Amerikano. Meron tayong mga EDCA sites or US military bases. Meron tayong US Typhoon missile system sa Pilipinas. Kaya hindi ako naniniwala. Nung una, napaniwala ako kagad na pwede na. But lately, napag-isip-isip ko, parang ano yun? Parang budol. Parang, alam mo, sa yung mga nabasa kong po, sa diplomacy daw, you can use some words na double meaning. Na pwedeng sinasabi, okay, no problem. Yeah. Ano daw? Baka patibong lang yun daw ng, siyempre, yung ambassador ng Iran, kung anong sinabi niya, naniwala naman kaya kagad ang DFA na yun na, pwede nang makadaan. But in reality, sa ngayon, wala pa'y klaro, hindi pa makakadaan. Kaya lang.
Ang administrasyong ito naghahanap ng accomplishment na mai-report. I-report kaagad. Hanggang ngayon wala pa naman. So, maraming nagdududa. Si Attorney Jing Paras, na may nabasa akong post, duda siya na totoo yung it's all about press release lang ng DFA para lang may pakita nila na may ginagawa sila. What we need now, granting na makakadana, supply na. Kailan ibababa ang presyo? Kahit nandyan yung sufficient supply, ang taas naman ng presyo, kawawan taong bayan. Hindi ko na maintindihan ang gobyernong ito kung ano ba ang nila. Nasa kamay na ng presidente yung kapangyarihan para makatulong sa taong bayan. Binigyan siya ng emergency powers para tanggalin ang excise tax sa gasolina at krudo. Pinirmahan niya yung batas, but ayaw pa niyang ipatupad. Ano ba yan? Samantalang ibang countries, example, Vietnam, tinanggal na nila ang buwis sa mga petroleum products nila. Kaya bumaba na po ang presyo ng langis sa Vietnam. Samantalang atin, wala pa. Yan po ang tatak Marcos administration. Maraming bumubulong. Sabi ni Mr. Ted Filon, may mga bumubulong. Wag sir, sayang ang income ng gobyerno. Wag mong tanggalin yan. No? Kaya hindi tinatanggal. Dalawa pong buwis sa langis na pwedeng tanggalin. Excise tax. Yan, meron ng pinirmang batas para matanggal temporarily. Value added tax. Ang laki nito. Kung totoong may malasakit ang Pangulo sa mamamayang Pilipino, baka pwedeng tanggalin lang muna yan. Kailang wala. Kasi ang inuuna ng gobyernong ito, yung income, taxes generated. Okay lang kung ang taxes generated is mapupunta lahat sa taong bayan. Paano kung mapunta sa maleta na naman? Yun ang problema sa atin sa Pilipinas na ako wala na akong tiwala kasi nga may issue sila sa maleta na hindi pa nila masagot-sagot. Ayaw nilang imbestigahan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, karon mo na ni si ate ang matagaan og yero. Muna ni ang slot sa balay ni ate. So, huwag lagi kayo. So, karon ate, pila na ni katuig ang imong balay ate nga 9 ani na buslot na gyud kayo ang yero. Pila na ni katuig ate ang imong balay? 10 years na dyan ang balay. Oo, so 10 years nang imong balay. So, busa 9 ani na siya na kuan na siya kanang guba na kay buslot na. So, tuluanan mo kung ulan ate. Oh. Tungod sa kalisod, di gid mo kapalit og sin. Kay ko to bra sa among pagkaon. So, na kay anak te. Naa. So, pila ka buki mong anak? Sabon. So, isa ang anak ni ate. So, asay mong bana ate? Nagtrabaho. So, nagtrabaho ang imong bana. So, ikaw lang ang nadire. So, si ate, guba na ilang balay. Busa kung maulan, tuluan na gid kay sila. Busa, gitagaan na to sila og yero aron sila makaatop. Dako gid akong pasalamat sa Ginoo kay natagaan ng biyero. Sa nag-sponsor, dagan pa ang tagaan ani. So, si ate, so, muna ilang itsura sa ilang balay. Luoy gid kay sila. Kaya ang ilang paningkamot, kutob lang gid taon kung makakwarta sila sa ilang pagkaon.
So daghang kay salamat sa Ginoo sa nagatanaw sa video. O gilabi na sa nag-sponsor nga makatok na sila.